Ngayong araw nga ay day off ko, kaya naman magkukulay tayo ng buhok. And never kong na-try ito before. Dahil nga madami akong nakikita sa internet na nagkukulay sila ng buhok na inggit ako. Kaya naman gagamitin natin yung sobrang trending na Bremod hair color. Ito yung shade Ash Gray. Ayan, premium series na siya. Pala natin ngayon, isang supply na yung maliliit lang. Since wala ako nung brush, and DIY nga to. Gagawin sa bahay. So ayan, meron akong bowl with plastic para madali na lang siyang itapon. And also, imimix na lang natin siya dito. Ito nga palang oxidizer. Nag-search kasi ako, kapag may kulay na yung hair mo, ang gagamitin mo dapat yung 6%. Pero kapag natural yung hair mo, pwede din yung 9%, pero mas maganda daw 12%. So I bought the 12% na oxidizer. And then, ilalagay lang natin. Creamy pala talaga siya. Ay. Wala naman akong naamoy. Hindi siya yung mabaho ah. Imimix mo lang siya and then ibababad. By the way, yung kulay nga pala neto is dark. Hindi siya nakikita sa liwa, sa dim. Nakikita lang siya kapag naarawan. Yun ang pagkakaalam ko ha. In fairness, wala siyang amoy and ito na siya. Mix na lang natin. Mix, mix, mix. Ubus na ubus talaga, no? And by the way, use gloves nga pala pag mag-apply na kayo sa buhok. First time ko magkulay mga sis ha, kaya pag may mali sa ginagawa ko, pwede nyo siyang i-comment. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Basta nag-research naman ako bago ko ito gagawin. And yun, mababad mo daw siya ng 45 minutes, 11 minutes mo lang, and then apply. And dapat ma-applyan talaga lahat ha, lahat ng strands, malalagyan mga sis. Okay. Ang ganda ng para siyang ang sarap kainin. Wala siyang amoy, hindi siya mabaho. Ang bango pa nga eh, amoy siya, keratin, gano'n. Ayan. Okay, pag tapos na, mag-gloves na tayo. Yung gloves ko, para siyang yung gloves na ginagamit pag kakain ka sa labas. Ganun talaga pag do it on your own. Ay, do it your, DIY. Yes, do it on your own. Ayan. So, parang improvise lahat ng gamit mo. Kagaya nito, supply. And then, ang unang lalagyan daw, manipis lang yung buhok ko. So, wait, dapat pala may clip tayo. So, ayan, yung babang muna, naka-clip na yung nasa taas. Para talagang hanggang kaloob-looban malalagyan. So, ito na. Apply ko muna sa buo kong hair and then update ko na kayo pag na-apply ko na. So ayun, tapos na akong mag-apply. And iwasan nyo nga pala siyang madikit sa scalp nyo, sa skin, sa face. Ayan, by the way, dapat pala hanggang dito yung cover. And then, i-click ko na siya. And then, wait tayo ng 45 minutes. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa. Pero, yun ang na-research ko. Ayan. Click ko na siya. And then, use kayo ng hair, ano bang tawag doon? Hairnet, plastic, basta yun. Ayan. Kanina ang bango-bango, ngayon namoy ko na yung baho niya. Dapat makuha lahat, walang matira. Iniwasan kong madikit yung sa skin ko. And then, maligo na din ako. Except ang aking hair, para hair na lang hugasan ko mamaya. Kasi nadikit siya sa leeg ko. Hindi pa man din ako nag-allergy test. Baka may reaction siya. Okay, yun lang. Babalikan ko kayo after. Nawan ko na siya. And nakita ko kanina para siyang nag-yellowish. Ewan ko. Basta yun yung effect. Trust the process. Nyo. Ayun. Sana maganda yung result niya. First time ko magkulay, kaya dapat maganda talaga. Huwag mo akong biguin. Kasi pag ito pangit, never ko na ulit itatry magkulay. Mag natural hair na lang ako. Ayan. Pag i-blower ko lang and i-update ko kayo kung ano na yung itsura niya. Ito na yung result. Tada! Wow! Super simple lang talaga. Sabi ko nga, hindi nakikita yung kulay niya kapag hindi nakakarawan. And ganito lang siya kapag light lang yung color, hindi siya araw. Ganda. Parang bagong lemon yung hair ko ha. By the way, air dry lang yung ginawa ko dito. Hindi ako nagplancha, hindi ako blower lang talaga siya. Ganda. Very natural yung kanyang looking. At least, nagawa nating perfect. Hindi nasunog yung hair natin. Nasunog talaga. Or hindi nag-dry. And good na good yung result niya.